Maraming nagsasabi, mahaba yung sakin, maliit lang yung sakin. So, gano'n nga ba talaga kahaba ang tamang sukat? My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Sarami FC, and for today's vlog, ang topic po natin, how long is long? How short is short? Or sabihin na lang natin, what is the average penile length? Ano? So if you do like my videos po, mga madam and sir, don't forget to please click like, share, and subscribe, and please follow my Facebook page account. So maraming salamat po. God bless! So what determines penile length, mga madam and sir? No? It only determines by genetics. Yes po, mga madam and sir. Pero, syempre, may mga factors din na nakakaapekto sa haba ng ari ng isang lalaki. For example, environmental factors and even po yung hormonal factors na tinatawag. So, at the end of this video, mga madam and sir, mag-share tayo ng some tips para mag-increase yung tinatawag na penile. So, I just want to share to you, mga madam and sir, this one-of-a-kind promotion na may share ko talaga sa'yo na connected talaga sa ating content. So, I'm very much happy with this na may share ko to sa inyo. So, kung sakaling si Mr. po ay nahihirapang magpatigas ng kanilang ari, nahihirapang mag-maintain ng kanilang erection, that is why nahihirapan na sila mag-perform ng kanilang sexual exercises, even self-masturbation man yan, or with their partners, makakatulong po sa inyo si Go Rocky. Si Go Rocky po ay isang website, online consultations dito po sa Pilipinas. Yes po, mga madam and sir. Kung sakali po na nalalayuan kayo pumunta sa inyong doktor or even wala pong urologist dyan sa inyong lugar, makakatulong po ito si Go Rocky. Meron lamang po silang 3 steps. Okay? 3 ways. So, number 1, magkakandak lamang po sila ng online questionnaires. Number 2, magbibigay din po sila ng ng mga medical advices. Yes po, kasi may mga doktor po tayo dito kaya sa Go Rocky, mga urologist, licensed doctor. And last but not the least, ito yung pinaka-importante and natuwa talaga ako. So, free shipping na po ang inyong gamot. Yes po, house to house na po itong ide-deliver sa inyo. Kung sakaling magpe-prescribe si doc sa inyo ng gamot, hindi nyo na po kailangan maghanap sa any drugstores. So, no hassle na po ang itong binibigay ni Go Rocky. So, if you do like Go Rocky and if you need Go Rocky, please click the link below lamang po. So, andun po ang website nila. So, makikita nyo na po dyan yung mga ways, mga paraan po, and then yung mga doctors po na magko-consult sa inyo. So, before po tayo pumunta sa mga numbers, mga madam and sir, gusto ko lamang po i-share sa inyo na ang sukat ng ari ng isang lalaki, it's variable. So, ibig sabihin pa iba-iba. It varies from person to person, mga madam and sir. Kahit nga po ikaw, sa sarili mo, nakadepende rin yan sa factors. For example po, depende yan kung gaano ka-hyper, kung gaano kainit ang klema, kalamig ang klema, kung anxious, So, depende po yan sa inyo. Kahit po ikaw ay sa sarili mo, ay paiba-iba din po ang sukat ng inyong ari, So, depende rin po ito, nagbabase din po ito sa lifetime change, So, for example, ikaw po ay nagkaroon ng sakit na tinatawag na high blood pressure and even diabetes, So, pwedeng may possible po na magkaroon ng blocking sa pagdaloy ng dugo papunta sa inyong ari na pwedeng makaapekto sa sukat nito. Even nga po din yung mababa ang level ng inyong testosterone ay nakakaapekto din po sa inyong sukat ng inyong ari. Alright, so let's go to numbers na po, mga madam and sir. What is the average penile length? Ang sinasabi nyo po ba ay naka-erect, na matigas, or flaccid na malambot? Ano po ba, mga madam and sir, na nagkaroon ng iba't ibang studies na ginawa dito na nilahukan ng 15,000 na kalalakihan? Yes po, ayon sa studies na to, ang ginawa nila is pinasukat nila ang mga kalalakihan na ito ng habang ang kanilang ari ay flaccid o malambot at sinukat din ang kanilang ari nang sila ay naka-erect ng matigas. At ang resulta, ang sabi dito sa studies na ito na kapag ang ari na isang lalaki ay flaccid o malambot at in-stretch mo yan pataas, so ganun din po yung sukat niya sa pagka-erect
ganyang ari. So, i-share na din po natin mga madam and sir, no, kung paano nga ba yung tamang pagsukat ng ari ng isang lalaki, ano. So, for example, this is the penis, ano. Kailangan po kasi mga madam and sir, magsimula po kayo sa base, ano. Kapain nyo po kung nasa inyong pubic bone dyan, ano. So, dun nyo malalaman yung base, ano. So, mula sa base hanggang sa tip of the glans, penis, ano, yung tip ng ari ng isang lalaki, dun nyo po yung time na susukatin nyo yung pataas. Pwede din natin sukatin yung tinatawag na penile girth, ano. For example, ito pong ari ng isang lalaki, no, hahanapin nyo po kung alin yung thickest part ng shaft, ano. Yung shaft po mga madam and sir, ito po yung body ng ari ng isang lalaki. So for example, dito yung kanyang kalakihan, ano, yung thickest part, ano, dun nyo po isusukat yung tinatawag na tape measure. What is the average flaccid length? Yes po, ano, kapag ang ari ng isang lalaki ay malambot, normally ang kanilang sukat ng kanilang ari ay umaabot po ng 3.6 inches o sinasabi nating 9.1 centimeters long. Yes po, ano, kapag naman po ang ari ng isang lalaki ay stretched and erected, so ibig sabihin matigas, ano, so ang kanilang sukat naman po ay umaabot ng 5.1 to 5.2 inches long or sabihin na lang nating 13.1 to 13.2 centimeters long. Siyempre mga madam and sir, magtatanong din kayo ng sukat ng erect circumference, ano, ito po ay umaabot ng 3.6 up to 4.6 inches o sabihin na lang natin na 9.3 centimeters long up to 11.3 centimeters long. So, i-share ko na lang din po sa inyo mga madam and sir, no? Karamihan talaga sa ating mga kalalakihan kapag sila ay nagsusukat ng kanilang ari, ano, mostly ang iniisip nila, ang average penile length is what? 6 inches long. Which is hindi. Okay? So, wag natin itaas yung standard. Yes po, ano, kung ikaw ay merong 6 inches long penile length, sir, ikaw ay may biyaya, ano? So, thankful ka dyan, ano? Pero wag natin masyadong itaas because the average is not there, ano? Hindi po ganun kataas ang average penile length. Ano nga po ba yung tips na may share natin para mag-increase somehow yung penile length, ano, ng isang lalaki? So, number 1, simple lang, ano, pwede po tayo mag-shave ng hair growth dyan, ano, para mas mukhang mas mahaba. And next, ano, number 2 is what? Pwede po tayo mag-exercise para mabawasan po yung fat sa area dyan, malapit po sa ating ari. Lamang pong tandaan mga madam and sir, no, na ang kahabaan ng ari ng isang lalaki ay hindi ganon ka-importante pagdating sa pleasure sa pakikipagtalik. Bakit? Size doesn't matter. Performance does. This would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. So maraming salamat po. God bless. Thank you and goodbye. Shoutout time po. Ano, binabati ko po si Ma'am Salen Giang from Pangasinan. Hello po madam. Thank you so much po kasi ang tagal-tagal na to ni Ma'am Salen. Talagang every now and then nandyan talaga siya. So maraming salamat. Next po, binabati ko rin po si Sir Jom Eduarte. Hi Sir Jom. Thank you so much sa comment nyo. Ano, actually, tama yung sinabi nyo. Kapag may sugat, pwedeng maging port of infection. So, next po, binabati ko rin si Sir Bitoy Malana. Hello po, Sir Bitoy. Taga-saan po si Sir Bitoy? Walang sinabi si Sir. Thank you so much for watching. Kay Sir Josh Goliardo. Sir Josh, kailangan habaan pasensya. Diba, Sir Josh? Kailangan ganun hanggang 360 degrees. Next po, binabati ko rin si Sir Alimar Hasim. Hello, Sir. Thank you so much po. Batiin ko na rin po si Sir Eds Borneo na lagi pong nandyan. As always po, maraming salamat. At sa lahat po ng nununood sa akin, maraming salamat po. God bless, thank you, and goodbye.